welcome to Southern. We speak your name, we lift our eyes. We call on different groups from the medical community. 200 na nadagdag sa mga kaso ng COVID-19. Pagsasailalim sa Metro Manila sa isang tinatawag na community property. Daw ang total lockdown ang Cavite. Assistant Pastor Mike Solabo as Falcon. So yung bagay o yung pangyayari na nangyari sa amin na ngayon, during pandemic, is yung nawala ng work si Fred or yung asawa ko. Wala nung pumasok itong pandemic na to, unang-una nawalan ako ng hanap pagkakakitaan. Pangalawa, hindi ko malaman kung saan ako kukuha ng kabubuhay namin. Pangatlo, medyo nahirapan din ako sa araw-araw na dumarating sa aking buhay. There's a lack of finances para makarating ako sa agency. And then of course, tanong namin, bakit kaya nangyari yon? To the point na pinakita na ng Panginoon ng reason. May papasok palang pandemic at for sure, piniprevent ng Panginoon na mapahamak ako kung ako ay nakasampa overseas. So yun yung naging malaking challenge sa buhay namin na bilang isang pamilya na yung tanging naging ano namin, nagpo-provide nung pangangailangan namin as a family is nawalan ng source. Madaling araw nun, so birthday ko yun. So nasakto ang birthday ko, September 14. Yun nga, sinabi ng doktor na wala na nga. Very punitive talaga itong pandemic na nagaganap sa lahat ng tao. Hindi lang sa pamilya ko, hindi lang sa akin per se. Nung nag-April, nalaman namin buntis ako ulit. Dapat pangatlong pregnancy namin yun. And then, nung nagpa-check up kami nung April, yun nga nalaman namin na yun, buhay siya, may heartbeat siya. And then, nung the following month, na wala na siya. Dahil nga second na siya na nangyari, di ko alam ba't naiiyak ulit ako. Parang mas masakit pala yung second time. Ayan, pero inaccept namin yun na will ni Lord. Kasi kahit yung doktor, siya mismo sinabi niya na ano naman daw, na wala, there's nothing wrong naman daw with my ovaries. Okay naman daw. Yung matres ko, wala naman daw problema. Tapos nakaisang live naman kami, yun si Lucas nga. Kaya yun din ang sabi niya sa amin, baka hindi lang talaga time. Ang nangyari sa buhay ng aming pamilya na hindi ko makakalimutan ay nang malaman namin na nag-positive si Joey. Nagkaroon din ako ng sintomas na nawala ng panlasa at pangamoy. At nahirapan din dahil na sa pag-quarantine na yung takot din na baka mahawa yung pamilya at yung mga nakakasama araw-araw. Dito namin naranasan yung matinding takot at saka pag-aalala. At lalo ang hindi namin malilimutan ay dahil sa COVID ay namatay nga siya. Na-realize ko na ang buhay pala ay gano'n lang kabilis. Na kahit na hindi natin gustuhin na may kukunin sa pamilya natin na hindi natin inaasahan. Ang buhay para ay maaaring saglit lang, lalong-lalo na sa pandemya. Hindi biro ang makaranas ng ganito dahil
ang bawat isa ay hindi alam ang gagawin. Even kahit ang gobyerno natin, nahihirapan isolve kung ano ang gagawin sa mga bagay na pinagdadaanan natin. Ang hindi ko makakalimutan na pangyayari sa buhay ko noong dumating yung lockdown ng pandemic ay yung bagay na hindi ko inaasahan. Yun yung ako ay tinamaan ng COVID dito sa Saudulan. Ako lang yung bukod tangi na pumasok sa severe case ng COVID. Kaya na-hospitalize ako. Naging mahirap sa akin na nakakonfine ng aking asawa na hindi ko siya maalagaan dahil siya ay isang COVID patient. Sobrang hirap talaga, yung tipong araw-araw lahat kayo naka-face mask, sabay yung wala talaga interaction sa family mo. Natakot ako noon para sa sarili ko at para sa pamilya ko. Dahil ngayon ko lang naranasan yun na mahirap pala siya talaga. Nag-positive kaming buong pamilya. Talagang di ko alam kung ano gagawin ko. Nag-isip talaga ako na sabi ko, mag-quarantine kami. Di ko alam sino mag-support sa amin. Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love the God, to them who are called according to His purpose. Talagang ang pandemic, kung ating bubulay-bulayin, talagang yung nakakulong ka lang sa bahay, talagang masyadong boring yan . Siyempre, nasa bahay lang tayo, trabaho, bahay, kaya maraming nagawa sa bahay halos. Mga naayos, na hindi naaayos. Alam mo yung na-appreciate mo, yung paligid mo, biglang ang ganda pala ng sky. Yung biglang pagtingin mo na, abang nagdadrive kasi ako noon, nakita ko na ang lapad ng kalsada. Ang lapad pala ng kalsadang to. Dati nun, di ba, traffic. Tapos yun doon, makikita mo na yung sky talagang blue na blue. Dito sa pandemic nito ay natuto akong lalong maghalaman. Doon ko na ibubuhos yung aking yung kumbaga sa yung meron kang kalungkutan dahil minsan naalaala mo ang anak ko, mga anak ko ay malayo sa akin. Ang naging hobby ko noon ay yung paghahalaman din. Nagtanim ako ng ampalaya, masari-saring gulay. Yun ang naging tsaka yung sa pagluluto na rin. Nagkaroon kami ng yung bonding kasi ko sila, naalagaan ko sila. Tapos yung lagi silang pinagluluto na hindi ko nagagawa dati. Ibinibigay ko ang aking sarili upang makatulong para mapalakas pa rin at manumbalik uli ang ating iglesia. I had more time with myself and with God. Actually, every day I always reflect on myself. Kung iisipin natin, parang sa una, parang problema yun Walang trabaho, walang income. Kaya nakakatuwa dahil sa kabila ng pandemya, nangyayari yung mga bagay-bagay na meron din namang kagandahan. Sabi daw po ng mami at daddy ko po na mag-fight the good fight of faith. Bakit ako nagpapatuloy sa Panginoon sa kabila ng mga nangyari? Siyempre, kasi yung buhay na meron ako ngayon para sa akin, pangalawang buhay na ito at pangalawang pagkakataon para paglingkuran ng Panginoon at pangalawang pagkakataon para damahin ko yung kagalakan na kasama ko yung aking mga mahal sa buhay
Naharap namin ito ng may kapayapaan, no, ng may kapanatagan, sapagkat alam namin na ang Diyos ay kasama namin and He is in control of everything. Sa buhay namin, sa sitwasyong iyon ay ang Diyos ang aming kinuhanan ng lakas. Siya ang nagpatatag sa amin. Kaya ako patuloy na naglilingkod at nagpupuri sa Panginoon dahil na pinapakita sa atin ng Diyos na gaano niya tayo kamahal. As si Christian kasi, alam natin, alam ko, alam niya, na lahat na nangyayari, diba, is according to God's will. Hindi naman siya mangyayari kung hindi pinapahintulutan ni Lord na mangyayari, diba? Tulad dati, when you wake up in the morning, siya agad yung maaalala mo. Lalo na't pandemic, ang dami mong fear na pag lumabas ako, anong mangyayari sa akin, mahahawaan ba ako ng virus, kung saan ba ako pupunta. Alam mo yung may fear ka na lagi araw-araw eh. Nakikita ko pa rin yung kabutihan ng Panginoon na bangabat hindi naging maganda yung pangyayari na yun sa buhay namin. Nandun pa rin yung, dun ko nakita yung comfort, yung peace, yung kapayapaan sa puso at isip. Given na nandyan ang internet, why not use yung platform? May kasabihan na kung ikaw ay magtitiwala at lalapit sa Diyos, lalo kang palalakasin. At kung lalayo ka naman, manghihina ka lang. God is God. Whether good times or bad times, God will remain a God. And God deserves to be worshipped. And that is the fundamental reason kung bakit tayo ipinanganak sa mundong ito. Kung bakit tayo nilalang ng ating Panginoon. Whether we like it or not, God will remain a God that deserves our worship, our praise, and everything, our undivided attention. Isa lang ang sigurado, lahat ng ito ay nangyayari sa ikabubuti ng lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Kaya hindi kailangan matakot, hindi kailangan mangamba, dahil ang pinakamakapangyarihang Diyos ay kasama natin. Bigyan po natin ng magandang laban ang ministeryong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At sa bandang huli, pangalan pa rin ng Panginoon ang maitataas sa buhay at paglilingkod natin.